Okay. So guys, itong video ito, suriin natin yung i-review natin yung katatapos pa lang na launching ng album ni Ken sa Japan and yung katatapos lang na concert niya sa Japan. Ito yung next move ng Warner Music sa kanyang career from Warner Music Philippines to na sinalo ng Warner Music Japan. Kasi guys, napanood ko yung concert niya dito sa YouTube sa Japan and yung kanyang signing album. I think parang sa Tower Record yun eh. O kung hindi ko nagkakamali, Tower Record yung pinagdausan ng event, yung kanyang debut album na ginawa na release ng Japan. Nagkaroon guys ng meet and greet and signing ng album. Yung mga nag-purchase sa Japan ng album ni Ken from the Philippines. So yun, napansin ko kasi pinanood ko talaga yung mga fans na video and nandito na sa YouTube ngayon. Halos lahat doon pinanood ko and napansin ko doon sa event, halos wala talaga ako guys nakitang mga lokal pumila o mga Japanese o kung may fans man si Ken sa Japan na mga lokal. Wala ako nakita talaga and 99% talaga Pilipino lang lahat na nandoon. And ang pagkakaalam ko, itong next move na itong sa Japan na career na ni-launch, pagkakaalam ko sa sarili ko yung understanding ko dito, parang itatry nila yung career ni Ken sa Japan, which is parang guys, ayokong sabihin walang nangyari. Pero kasi unang-una sa lahat guys, thank you kasi compare naman sa dito sa Warner Music Philippines, 'di ba? Mas maganda yung naging resulta pa rin. And syempre, andyan yung mga nasayahan yung mga fans, avid fans kasi nga may mga ganap like yung mga pa-concert, may events, may physical album na nangyari, yung merchandise, 'di ba? Nakakatuwa, 'di ba? Compare doon sa complex. So yun, as 18, as avid fan, ako pa man din ako ay bias ko si Ken. So yung mga ginagawa natin ganito, kumbaga yung concern lang natin sa ating sinusuportahang artist. Kasi syempre, ako kasi ini-expect ko talaga since kinuha siya, inabsorb siya ng Japan, Warner Music Japan. Ini-expect ko talaga yung at least man lang makuha niya yung audience talaga ng Japan. Kagaya no for example, Smoky Mountain before. 'Di ba? Nung time nila, nung early 90s, kasi sila different naman from SB19 or kay Ken kasi yun ay nakilala sila because of nag-champion sila sa isa competition, I think parang Asian Song Festival, mga ganon. Since talagang maganda yung performances nila, yung kasi hindi lang isang gabi yung ginawa. I think parang how many days or weeks na yung competition na yun hanggang sila yung in-announce na champion. So nakakuha sila doon ng maraming audience ng mga Japanese. So, dito naman kaya yun, nagkaroon ng album ang Smoky Mountain before sa Japan because nga mayroon na silang mga fans doon. And siyempre, grab din ng opportunity ang Warner. I think Warner din yung naghawak sa career ng Smoky Mountain sa Japan. Kasi napansin nila maraming fans ang Smoky Mountain sa Japan na nabuo during a competition. And sila pa yung nag-champion. So, in-offeran sila ng album. Yun na nga yung ginawa ni Ryan Cayabyab na Paraiso na number 1 talaga yun sa Japan. Hindi lang sa Japan, pati halos buong Asia talaga, sa Philippines especially. Hindi yun nag-flop. Bumenta talaga ng husto. And up to now, may mga Japanese na nakaka-recognize sa Smoky Mountain and yung mga song nilang nilabas sa Japan. Follow up doon sa Paraiso, yung Know You Well album.
yung full album na yun ay ginawa at nirelease sa Japan. And yung mga sound doon, kinumpos po ni Ryan Cayabyab. Yun, ang gusto ko sabihin dito, may mali sa marketing. Yung pagplano ng career ni Ken sa Japan, may mali. Unang-una, ano ba talaga yung purpose nila kung bakit nila inabsorb si Ken from Warner Music Philippines? Diba? Oh. I think gusto talaga nilang makuha yung audience dyan sa Japan and maging international artist si Ken and sumikat din sa Japan, makilala siya dyan. So, ganun talaga siguro yung pinaka-agenda nila, and which is hindi nangyari. Kasi pinanood ko, guys, swear, talagang pinanood ko yung concert, yung signing ng album sa Tower Record. Talagang excited akong i-check kung may makikita ba ako mga Japanese fans. Wala talaga. So hindi sila doon nagsucceed sa ganung layunin. Kasi sa tingin ko lang nagkulang sila sa pagplano talaga. And kung gano'n talaga yung purpose talaga nila, yung plano nila, I think bago nila nilaunch si Ken doon,